Thank you, Mrs. Molina o Mrs. Molina sa tanong niyo. Sabi niya, yung euthanasia ba daw ay allowed ba dito sa Pilipinas? Euthanasia or mercy killing, pagpatay. Ayan, so sabi niya, I know we need to bring the dog for assessment but right now she's experiencing excessive bleeding. Ang euthanasia or mercy killing, allowed po yan but only through veterinarians, no? If you're talking about your dog, veterinarians lang po ang pwedeng mag-mercy killing sa mga dogs. And we use yung mga mga allowed methods lang, which is by injection ng mga pampatulog o para mamatay na lang siya. Makakatulog lang yung aso, walang sakit yon, hindi siya makaka-experience ng pain, hindi siya makaka-experience ng suffering kapag siya ay pinatulog ng veterinarian. Kasi yung mga ini-inject po na yan, ng mga chemicals, ay mga controlled substances po yan. Kapag ka nagkaroon yan, wala kayong lisensya, hindi kayo veterinarian, hindi kayo licensed anesthesiologist or human doctor, ay pwede kayong hulihin at kasama po kasi yan sa mga tinatawag ng mga dangerous drugs. Hindi po talaga pwede yan na kumalat kahit kanino lang na hindi marunong gumamit kasi po nakakamatay po talaga siya. It's very dangerous to have these chemicals in the wrong hands. Kaya yung euthanasia po, ginagawa lang din po ng vet yan kung na-deem niya na yung aso or yung animal ay masyado nang nagsasuffer and kailangan patulugin because of the continued suffering para po matapos yung paghihirap ng aso ninyo. Okay, we also are allowed to do euthanasia for animal control. Alam niyo po ba na napakalaking problem sa buong Pilipinas ang excessive population ng mga stray dogs. Napakarami po nating mga dogs sa Pilipinas, which is a very unnatural state kasi po mga apex predators yan, mga dogs or kasi mga ancestors nila. Ang mga wolves, they share the same DNA, basically they're carnivores. So pag maraming carnivores sa isang population, sa isang area, sa isang country, tapos hindi naman nasusuplayan ng tamang pagkain sila through herbivores, yung mga meats, pinapakain na lang tuloy ngayon sila ng kung ano-ano na lang na hindi naman po angkop sa mga carnivores. Kaya hindi po talaga siya natural state. So, meron din po tayong batas na kailangan po patulugin ng mga veterinarians yung mga dogs na nahuhuli ng mga LGUs, nilalagay sa mga pounds na hindi tinutubos dahil po overpopulated na rin po. And because we have such a big number of cases sa Pilipinas ng mga tao and of course mga animals din na namamatay every year because of the dreaded disease which is rabies, caused by the rabies virus na kinakalat po mostly by stray dogs. A bit about with stray cats and some other animals pero 90+ % ay galing sa mga stray dogs and transmission to humans, mga 99% daw ay dahil sa dogs. Transmission papunta sa mga tao. So it's a very serious problem with this overpopulation kaya inaalaw po ng government na ang mga veterinarians ay magpatulog sa humane way naman nitong mga dogs na overpopulated. Okay, so naniniwala naman ako kapag pinatulog ang isang hayop, basta ginawa ito sa tamang paraan and pinasalamat ito sa Diyos, ay babalik lang naman sa nature ang kanyang mga molecules and yung spirit niya or life force, babalik din lang naman sa Diyos yan. Hindi po yan nasayang. Basta according to the laws ng Diyos, ang pamamaraan ng pagpatay sa kanila and according din sa law ng land. Now, yung excessive bleeding po, it might be caused by problems na treatable naman. For example, yung excessive nose bleeding, baka po yan ay ehrlichiosis or blood parasitism lang po. And nagagamot po yan through antibiotics. Baka hindi niyo po kailangan ng euthanasia dyan. Or excessive bleeding in other parts of the body, maybe your dog ingested rat poison, yung mga warfarin, at nagbe-bleeding na siya all over. It could also be treated in the early stages, no? Baka po bigyan lang yan ng vitamin K or other supportive treatments. Pero po, ang vet niyo po magsabi kung ang solusyon na para sa aso niyo ay euthanasia or mercy killing or treatment. Baka naman po, hindi naman po ganun na helpless or hopeless ang aso ninyo.
not enough to warrant yung mercy killing or euthanasia. Okay, thank you po sa tanong nyo, Mrs. Molina. I appreciate it. And thank you sa lahat ng mga nanonood. Please follow and share these videos para po ma-educate pa ang ibang mga tao tungkol sa mga ganito mga topics. And use SDN, the best dog food in the multiverse, kung makarecover po yung aso ninyo para po yung pag-recover ng kanyang mga blood cells and yung mga tissues niya sa katawan niya mas mabilis if you use SDN dog food, the best dog food in the multiverse. And in case nga na dahil sa blood parasitism like ehrlichiosis or babesiosis ang problema ng aso ninyo, para po next time, no, after the treatment, hindi na mangyari yon, use Super Dog Soap para po yung mga parasites like ticks and fleas, no, galing po kasi sa mga ticks, ang ticks ang nagtatransmit ng mga blood parasites na yan, ay mamatay sila using Super Dog Soap, available sa TikTok shop natin, Lazada, Shopee, and dealers nationwide. Mabuhay po kayo, Doc Abel Manal po ito sa Manalo K9.